Diving operations para sa mga nawawala pa rin na mga sakay ng lumubog na MV Tricia Christine 3 ay sisimula ng Philippine Coast Guard, pero meron hong oil sheen na namataan doon sa naturang lugar. Alamin natin ang mga karagdagang aksyon dyan ng Philippine Coast Guard. May balita si Bombo Isa Cotoner. Sisimulan na ng Philippine Coast Guard ang diving operations para sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na barkong MV Tricia Christine 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, darating ngayong araw ang 6 na technical divers mula Manila kasama ang kanilang mga kagamitan at inaasahang makakapagsimula na sila ng technical diving bukas yan araw ng Miyerkules. Mayroon ding 16 na technical wreck divers na inihahanda habang ang susunod na batch ay inaasahang darating kinabukasan. Dagdag pa ni Gavan, magde-deploy din ng Philippine Coast Guard ng isang remote operated vehicle o ROV upang tumulong sa operasyon ng paghahanap at pagsisiyasat sa lumubog na barko. Samantala, namataan naman ng Philippine Coast Guard ang oil sheen sa karagatang malapit sa pinaglubugan ng MV Tricia Christine 3 sa Basilan. Nakita ito sa isinagawang aerial surveillance ngayong araw at tinatayang nasa 1 hanggang 2 kilometro ang lawak ng tumagas na krudo. Ayon sa Coast Guard, mas kaunti na ngayon ang krudo sa dagat kumpara kahapon at hindi na ito kumalat sa iba pang isla dahil unti-unti na itong nag-evaporate. Ngayong araw na to darating yung 6 na technical divers from Manila with their equipment. At dahil lumipad sila, makakapag-start sila ng technical diving bukas. Ngunit nag-prepare tayo ng 16 divers, technical wreck divers. Yung susunod ay bukas po sila darating. Papadala din po natin yung ating remote operated vehicle, yung ROV. Isiship po natin dito para makatulong. Kaugnay nito, inihayag naman ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na inutusan na niya ang Allison Shipping Lines Incorporated na pabilisin ang proseso ng insurance at magbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng insidente. Kanina po kausap namin ang representative ng Allison Shipping Lines na to give priority dito sa mga insurance claims and to other financial help na pwedeng ibigay ng gobyerno kasama na rin po ng ship owner. My instructions are clear. Huwag na pong gawin ito masyadong technical. Yung mga sinasabit na dokumento, gawin lang po. Samantala, nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng paglubog ng naturang barko. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, tumanggap ng cash assistance ang mga survivors at mga pamilya ng mga nasawi bukod pa yan sa mga ready-to-eat food boxes. Ilan sa mga nakaligtas na pasahero ang nabigyan ng tig 5,000 bilang medical assistance habang ang 2 pamilya ng mga nasawi ay tumanggap ng tig 10,000 para sa tulong pinansyal. Patuloy pa rin nagbibigay ang ahensya ng psychosocial support sa mga biktima at mahigpit na nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Basilan at sa Philippine Coast Guard. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.